Paano mo malalaman kung hindi na katawan mo ang niloloko niya, kundi puso mo na? Kasi minsan, hindi naman kailangan ng halikan o pagtaksil na pisikal para masabing niloloko ka na ng babae. Minsan, tahimik lang. Pero unti-unti, nawawala na ang emotional connection niyo, at hindi mo alam, may iba na palang may hawak ng emosyon niya. Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 signs na emotionally cheating na siya sa'yo, ayon sa Stoicism. Hindi ito drama, hindi rin ito chismis. Ito ay para sa mga lalaking gustong maintindihan kung paano protektahan ang kanilang peace, dignity, at self-worth, kahit na ang mundo ay puno ng tukso at emosyonal na kalituhan. Tandaan mo, ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kaya kung natutunan mong kontrolin ang isip mo kahit sa ganitong sitwasyon, kahit na masakit, mananatili kang malakas. Sign 1, bigla siyang nagiging secretive sa phone niya. Dati, chill lang siya. Wala siyang pake kung makita mong may nagme-message sa kanya. Ngayon, biglang nagbabago. Laging nakaharap ang phone screen sa mesa, may password, at biglang naglo-lock kahit hindi mo naman hinahawakan. Hindi mo kailangang maging detective para malaman na may mali. Ang Stoic man, hindi nagagalit agad. Pinagmamasdan niya, tahimik. Kasi alam niya, kapag may itinatago ang isang tao, ang kilos nila mismo ang maglalabas ng katotohanan. Ayon kay Seneca, truth is silent, lies are loud. At kung kailangan niyang itago ang mga bagay na dati ay open siya, ibig sabihin, may parte na ng sarili niya na hindi mo nakasama. Ang emotional cheating ay nagsisimula sa mga lihim na ganoon, maliit sa simula, pero nakakabasag ng tiwala sa dulo. Sign 2, mas excited siyang kausapin ang kaibigan niya kaysa ikaw. Kaibigan lang daw, pero pansin mo, kapag ikaw ang kausap niya, laging busy. Pero kapag yung lalaking yun ang nag-chat, biglang online agad. Tumatawa pa, habang ikaw, halos hindi mo na marinig yung boses niyang masaya. Ang Stoic approach dito ay hindi pagseselos, kundi observation. Hindi mo kailangang magalit, pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Kasi kung sa bawat ngiti niya ay iba ang dahilan, baka hindi ka na talaga ang nagbibigay ng saya. Ayon kay Epictetus, don't wish for things to happen as you wish, but wish them to happen as they do, and you will find peace. Kung totoo na may nararamdaman na siyang iba, mas pipiliin mong maging kalmado kaysa sirain ang sarili mo sa selos. Sign 3, laging defensive kapag tinanong mo tungkol sa friend niyang lalaki. Subukan mong tanungin, sino yung madalas mong kachat? Biglang sisigat ng galit. Wala lang yun, bakit mo pinapakialaman? Hindi normal yun, kasi kapag wala talagang mali, hindi siya magagalit. Pero kapag tinamaan, doon mo malalaman na may guilt sa likod ng depensa niya. Ayon sa Stoicism, hindi mo kontrolado ang kilos ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Ang Stoic man ay hindi nagagalit agad, kasi alam niyang anger clouds reason. Kalma lang, dahil sa bandang huli, ang katotohanan ay lumilitaw sa pamamagitan ng consistency ng kilos. At ang mga taong may tinatago, hindi kayang maging consistent. Sign 4, iba na ang energy niya sa'yo. Noong una, ikaw ang tahanan niya. Ngayon, parang lagi siyang pagod, o walang gana makipag-usap. Pero sa ibang tao, lalo na sa kaibigan niyang lalaki, ang saya niya, ang ganda ng mood, at ang lamang. Emotional cheating is not just about words. It's about energy. Kung napansin mong nawawala na ang koneksyon mo, kahit wala pa siyang inaamin, iyon na yung silent betrayal. Ang Stoic man, kapag naramdaman to, hindi siya nagpapaniwala sa, baka busy lang. Pinagmamasdan niya ng tahimik, kasi alam niya, energy doesn't lie. At kung ang puso niya ay iba na ang iniinitan, hindi mo kailangang habulin. Kasi ang tunay na may halaga, hindi kailangang ipilit ang sarili. Sign 5, nagsisimula na siyang ikumpara ka sa ibang lalaki. Ito ang isa sa pinaka-dangerous signs. Kapag naririnig mo na ang mga linyang, si ganito kasi, sweet siya sa girlfriend niya. Oy, tignan mo tong guy na ta. Ang bait, sana all.
Hindi mo dapat baliwalain yan. Kasi hindi na siya simpleng compliment, yan ay comparison na nag-uugat sa dissatisfaction. Sabi ni Marcus Aurelius, when you are offended at any man's fault, turn to yourself and study your own failings. Then you will forget your anger. Hindi ibig sabihin na ikaw ang may kasalanan, pero matutunan mong kontrolin ang reaksyon mo. Hindi mo kailangang magbago para lang ay pantay sa ibang lalaki. Kung hindi niya nakikita ang halaga mo ngayon, kahit anong gawin mo, bulag pa rin siya. Sign 6, she no longer shares her emotions with you, pero may iba na niyang sinasabihan. Dati, sayo siya lumalapit kapag may problema. Ngayon, tahimik na. At sa bandang huli, malalaman mong may iba na palang pinaglalabasan ng sama ng loob niya, isang lalaki na laging, nandyan lang. Yan ang tunay na emotional cheating. Kasi hindi lang katawan niya ang nilalayo sa'yo, pati damdamin. Hindi mo na siya kilala, kasi hindi mo na naririnig ang laman ng puso niya. Ang stoic mindset dito ay acceptance. Hindi mo pipilitin. Sabi ni Seneca, no man is more unhappy than he who never faces adversity. For he is not permitted to prove himself. Ito ang panahon para patunayan mo sa sarili mo na kaya mong maging matatag kahit hindi mo na hawak ang puso ng taong mahal mo. Sign 7, ramdam mong may mali, pero ayaw mong paniwalaan. Ito ang pinakamatindi sa lahat. Yung intuit ayon mo na sumisigaw, pero pinipili mong manahimik. Kasi ayaw mong masaktan. Pero tandaan mo, mas masakit ang katotohanang huli mong tinanggap, kaysa sa sakit na matagal mong pinigilan. Ang stoic man ay hindi takot sa katotohanan. Kasi alam niyang truth sets him free. Mas pipiliin niyang masaktan ngayon, kaysa mabuhay sa ilusyon. Kung nararamdaman mong emotionally cheated na siya, huwag mo nang hintayin na umabot sa pisikal. Kasi minsan, mas mabigat ang emosyonal na pagtataksil, dahil hindi mo mababawi ang damdamin na ibinigay niya sa iba. Sa Stoicism, tinuturo na, the only relationship you must protect first is the one with yourself. Ang babae ay maaaring umalis, magbago, o magloko, pero ang respeto mo sa sarili mo, huwag mong isuko. Kung mahal ka niya, hindi siya hihingi ng pansin sa iba. Kung totoo siya, hindi niya itatago ang emosyon niya sa iyo. At kung loyal siya, hindi ka kailanman magtatanong ng, bakit parang may iba na siya? Kaya kung nakita mo na ang mga signs na to, alalahanin mo. Ang stoic man ay hindi nagmamakaawa para sa atensyon. Tahimik siyang umaalis, pero dignified. Dahil alam niyang ang tunay na kalmado, ay galing sa pagbitaw sa mga bagay na hindi na totoo. Sa Stoicism, tinuturo na, the only relationship you must protect first is the one with yourself. Ang babae ay maaaring umalis, magbago, o magloko, pero ang respeto mo sa sarili mo, huwag mong isuko. Kung mahal ka niya, hindi siya hihingi ng pansin sa iba. Kung totoo siya, hindi niya itatago ang emosyon niya sa iyo. At kung loyal siya, hindi ka kailanman magtatanong ng, bakit parang may iba na siya? Kaya kung nakita mo na ang mga signs na to, alalahanin mo. Ang stoic man ay hindi nagmamakaawa para sa atensyon. Tahimik siyang umaalis, pero dignified. Dahil alam niyang ang tunay na kalmado, ay galing sa pagbitaw sa mga bagay na hindi na totoo.